Hanapin ang lahat at maging masusig. Ngayon, kung sino man ang makahuli sa tagapagmana ng Hawthorne Group, Ethan Hawthorne. Ang bonus ay $1,000,000. Nandoon. Kunin siya. Ang mga mata ko, bakit wala akong makita? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Huwag kang matakot, dadalhin kita sa ospital. Ikaw ay walang malay sa isang araw at gabi. Sinabi ni H. Reed, kung hindi mo inumin ang gamot, nasa kritikal na kalagayan ka. Sino ang nagpadala sa'yo? Huwag kang matakot, dadalhin kita sa ospital. Ah, ang pipi pala. Nilagyan ni H. Reed ng gamot ang iyong mga mata, hindi mo pa pwedeng tanggalin ang benda. Nailigtas mo ako, at napakabuti mo sa akin. Hindi ka ba takot na masama akong tao? Hindi, tiwala ako sa iyo, hindi mo ako sasaktan. Malditong Pete, saan ka na naman naglalakwatsa? Halika rito, magluto ka na ng hapunan. Ako si Ethan Hawthorne. Ito ang ancestral bracelet ng pamilya ko. Itago mo yan. Kapag gumaling na ang mga mata ko, pakakasalan kita. Hindi ba't itong bulag, na iniligtas ni Lily kamakailan? Ang yaman pala niya. Nalaman mo na ba kung sino ang humahabol sa akin? Kalaban nila noon ng mga Hawthorne. Buti na lang hindi kanila dinukot, kundi hindi tiyak ang iyong kapalaran. Sa pagkakataong ito, salamat sa maliit na pipi. Magpadala ng tao para alamin kung nasaan siya. Pero nagpabok si Lolo ng pinakasikat na ophthalmologist sa ibang bansa para sa operasyon mo. Kailangan na nating umalis agad. Hinahanap mo ba ang kapatid ko? Kilala mo ba ako? Oo, ang kapatid ko, si Lina Shaw. Mayroon siyang gagawin ngayon, kaya pinapanta niya ako para alagaan ka. Kaya Lina Shaw pala ang pangalan niya. Napaka-espesyal na pangalan. Maaari mo bang ibigay ang sulat na ito kay Lina? Sabihin mo sa kanya na hintayin akong bumalik. Sige po. Ethan Hawthorne.
Ethan Hawthorne. Ethan Hawthorne. Ethan Hawthorne. Ethan Hawthorne. Ethan Hawthorne. Ethan Hawthorne. Ikaw, isang pipi, matapang mong naisip, ang isang respetadong pamilya, hindi mo talaga alam ang lugar mo. Hindi. Nangako siya sa akin. Gumising ka. Narinig ko siyang sinabi na isa ka lang laruan niya nitong mga nakaraang araw. Talaga namang naniwala ka. Talaga namang naniwala ka. Laruan lang para sa kasiyahan. Hindi ako naniniwala. Ethan Hawthorne. Hihintayin kita. Hihintayin kang bumalik at ikaw mismo magsabi ang nasa isip mo. Sampain ka, PP. Binigyan ka ng trabaho ng kumpanya. Swerte mo na. Paano mo nagawang mainsulto ang kliyente ko? Hindi ako yan, nagkamali ka ng intindi. Mali siya niyang ibinuhos ang tubig sa akin. PP ka, paanong nang ahas kang sumagot? Alam mo ba kung magkano ang nawala? Ethan Hawthorne. Bakit biglang sumasakit ang mga mata? Lahat ng kaguluhang ito. Masama sa imahe ng kumpanya. Pumunta ka at ayusin mo. Ikaw na mapagmataas na basura, at umaasa ka pa rin may magliligtas sa'yo? Taga Hawthorne Group ako. G. Hawthorne. Paumanhin, G. Hawthorne. Bulag ako't hindi nakilala kung sino ka. Nararapat akong mamatay. Ngayon ang aking kapatid na si Ethan. Unang araw pabalik sa Hawthorne Group. Huwag mo akong bibigyan ng problema. Opo. Ako, sisiguraduhin kong aalis na ang pipi na ito ngayon din. Pipi. 3 taon na ang nakalipas. Ang pipi na nagligtas kay Ethan ay nasa labas ng Seacliff City. Hindi ito maaaring nagkataon lamang. Ang makilala si G. Hawthorne ngayon ay swerte mo na. Ngayon, ayusin mo ang gamit mo. At umalis ka na rito agad. Pakiusap, hindi ko kayang mawala ng trabaho ngayon. Si Ethan Hawthorne ay bumalik na ng bansa. Anong dapat kong gawin upang makita siya? Nakuha ko na. Ay Sterling, kumusta? Si Lily Show ito. Gusto ko sanang makipagkita sa iyo. Proyektong puhunan ngayon, kasama ang Stellar Group, kaya ko na mag-isa. Ikaw muna ang mag-imbestiga kung nasaan si Lina. Ethan, kakauwi mo lang sa bansa. At kakagaling lang ng iyong mga mata. Dapat manatili muna ako dito sa'yo. Hindi na ba epektibo ang mga sinasabi ko? Hindi po. Natatakot lang ako baka yung mga pasaway ay makakasakit ng damdamin sa inyo. Ang dapat mong iniisip ay, kung hindi mo pa mahanap ang address ni Lina, pagbalik, ipapadala kita sa malayong lugar para maglatag ng ladrilyo. Opo. Ethan Hawthorne. Makakahanap ako ng paraan para makita ka. Ay Sterling, noong huli kong nailigtas ang asawa mo,
Sinabi mong kaya mo, bigyan ako ng isang hiling. May bisa pa ba iyon? Siyempre, ano ang gusto mo? Gusto kong bumalik sa Hawthorne Group. Matutulungan mo ba ako? Narinig ko na nakasakit ka pala ng damdamin ng Hawthorne Group Sales Manager. Hindi mababa ang posisyon niya, alam mo. Hindi ko sinasadya. Halika na, maupo ka, mag-usap tayo. Okay lang. Kilala ko ang mga mataas sa Hawthorne Group. Ang pagtulong sa iyo ay madali lang. Pero kung makakabalik ka, ay depende sa gagawin mo. Nagsinungaling ka sa akin. Tarantada. Ang pagpansin ko sa iyo ay swerte mo na. Huwag kang magpakaswalang puri dito. Huwag kang lalapit pa. Kaibigan ako ni Ethan. Kapag nalaman niyang inapi mo ako, hindi kanya patatawarin. Nakakatawa. Ikaw, na pipi, gustong lumapit sa Hawthorne Group at kay Ethan? Iniisip mo bang tanga ko? Hindi kita niloko. Maliit na pipi, naghirap akong gusto. At sa wakas, hinintay kita upang mapunta sa aking patibok. Kung hindi kita bigyan ng leksyon, malamang hindi mo alam gaano ako kalakas. Susubok kang tumakbo? Tingnan natin saan ka tatakbo ngayon. Ethan Hawthorne. Mag-ingat ka sa dinadaan. Ethan Hawthorne, ako to, si Lily. Hindi mo ba ako naalala? Bitawan mo. Malinaw na, hindi ko siya nakita dati. Kaya bakit ang kanyang figura ay tila pamilyar? Takbo ka ulit, bakit hindi? Ngayong nahuli na kita, patay ka ngayon. Tulungan mo ako. Gusto nila akong sakta. Hindi ka makapagsalita. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na hawakan siya? Babalaan kita, bata. Huwag kang makialam dito, o ikaw naman ang haharapin ko. Malalaking salita. Gusto kong makita. Paano mo ako haharapin, Ethan? Ethan Hawthorne, ang halimaw na namamayani. Sa mundo ng negosyo ng Sea Cliff City, hindi natin pwedeng galitin siya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Ethan ay nasugatan. 3 taon na ang nakalipas at nabulag. Nagpapagaling siya sa ibang bansa. Imposible siyang nandito. Sigurado ka ba na hindi mali ang impormasyon mo? Siyempre, may koneksyon ako sa Hawthorne Group. Kung bumalik si G. Hawthorne, siguradong sasabihin niya sa akin. Mukhang malapit kayong dalawa. Anong problema? Takot ka na? Itong pasaway na bata na nagmamayabang, nagpapasikat. Ang taong nakakakita. Nagkukunwaring bulag, ang malas. Anong tinitingnan mo? Kunin mo siya? May masakit ka ba kahit saan? Pasensya na. Ang insidente ngayon, naidawit kita rito. Dapat kang umalis agad. Hindi ako takot. Nagtiwala ako sa... Hindi mo ako sasaktan. Hindi ako alis. Sa pagkakataong ito, hindi ko na iiwan kang mag-isa muli. Ikaw, kapal mo. Ang paghamak sa akin ay paghamak sa pamilyang Hawthorne. Luhod ka at humingi ng paumanhin. O hindi ka mabubuhay para makita pa ang bukas. Sino ka ba at iniisip mong pantayan ang mga Hawthorne? Naghahanap ka ng kamatayan. Hintay ka lang. Tawagan ko si G. Hawthorne ngayon para asikasuhin ka. Sige na. Hihintayin ko ang magandang balita. Kalimutan mo na. Tara na. Ayos lang, hindi niya ako masasaktan. Pagbabayaran ko siya para sa lahat. Na ginawa niya ngayon.
Hello, Sekretaryo Miller. Ako to, si Leo mula sa Global Trade Inc. Ano yon? Ngayon, sa isang business dinner, may lasing. Ang nagsabing siya si G. Hawthorne. Totoo ba yon? Kakabalik lang ni G. Hawthorne sa kumpanya. Sinong padalos-dalos? Ang nangangahas magpanggap na si G. Hawthorne. Talaga ba? Nasa akin na ang salbahing ito. Magpadala ng aarestro sa kanya ngayon. Maghintay ka riyan. Ano na ngayon, bata? Nabisto ka na, hindi ba? Hindi pa tapos. Bakit nagmamadali? Malapit na ang mga tao ko. Ang PP. Sasama ka ba sa akin ng sunod Sonyeren? O mamamatay ka kasama niya? Inosente siya. Huwag mo siyang sasaktan. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Basta't maibigay mo ang nais ko ngayong gabi. May iwan ko ng buo ang katawan niya. Sigurado ka ba na ang tulong na tinawag mo ay talagang tutulong sa'yo? Siyempre. Si Sekretaryo Miller ang pinakamahus na katulong ni G. Hawthorne. Maliit na bagay ang paghamak sa akin. Kung siya naman ang hamakin mo, masisigurado niyang wala ka ng lugar na matitira sa Seacliff City. Sa isang salita. Hihintayin ko. Leo Sterling. Nandito na ang mga tauhan ko, bata. Tapos ka na. Sekretarya Miller. Napakalakas ng loob mo. Sinaktan mo si G. Hawthorne. Si G. Hawthorne. Paano ito nangyari? Umalis ka na. Maghanda ng pribadong silid para kay G. Hawthorne. Sige, dali, umalis. G. Hawthorne, patawad sa aking pagpapabeya sa tungkulit. Pakiusap, samahan kayo sa pribadong silid. G. Hawthorne, tiyak na nagulat kayo. Ang reputasyon mo, kailangan mong ingatan. Kung mangyari ulit ito, tungkol sa iyong titulo bilang pangunahing sekretarya ng mas mabuti pang isuko mo na lang. Sekretarya Miller. Pakiusap, kausapin niyo si G. Hawthorne. At pakiusap na patawarin niya ako minsan lang. Dalhin siya palayo, basagin ang kanyang mga braso at binti, tapos itapon siya palabas ng Seacliff City. Sekretarya Miller, huwag. Sekretarya Miller. Ang mga mata mo gumaling na. Nahanap ako ng lolo ko, pinakamagaling na doktor sa mata abroad. Sayang naman, hindi pa rin ako makapagsalita. Okay lang, natuto ako ng sign language habang nagpapagaling sa abroad. Simula ngayon, alagaan kita. Nasaan ang bracelet na binigay ko? Bakit hindi mo suot? Ang bracelet ko, paano ito nawala? Hello, Ethan, nahanap ko ang address ni Lina. Hindi siya lumipat itong mga taon. Naghihintay siya sa iyo sa dati niyang tahanan. kaya itong munting pipi ay hindi si Lina. Nagsisinungaling siya sa akin. Naiintindihan ko. Pupunta ako sa Shaw Residence. Buti na lang hindi nawala. Ang pulseras na ito, napakahalaga kay Ethan. Umalis na ba siya? Nasaan ang pera ngayong buwan? Bakit hindi mo pa dinala? Gusto mo bang mamatay ako sa Ma, pasensya na. May hindi inaasahang nangyari. Huwag kang magdadahilan kung wala kang pera bukas. Mamatay ka na lang sa labas. Gagamba ka, nagsipagbalik ka pa.
Ano, ilang daang dolyar lang. Pinadala kita magtrabaho, para maging matatag ka. Anong ginawa mo? Natuto kang magsinungaling, tulad ng mga walang hiya. Nasaan ang pera? Ibigay mo na ngayon. Wala sa akin. Natanggal ako. Ito lang lahat ng pera ko. Ano? Naghanap ako ng trabaho. Tapos nanira ka ng tao. Hindi, sila'y nanakit. Dahil pipi ako. Pipi ka. Mas mababa ka na. Sakit ba sa pandinig? Ngayon tingnan mo. Nawala ang pera. Paano babayaran ang utang ng ama mo? Kahit pipi, may dangal din. Pipi ka. Ang kapal ng mukha mong sumagot. Lina. Sige po, inay, kulang na lang, ilang daang dolyar. Bakit kailangan mong malupit kay Lily? Ang mahalaga, kung masira siya. Hindi na siya gaanong mahal. Magkano ang inalok niya? 4,000 dolyar. Masyadong mura para sa tandang ito, di ba? 40,000 dolyar. 40,000 dolyar. Hindi na tayo mayaman. Huwag. Huwag. Kapag kumpleto na ang bayad, sa'yo na siya. Hindi. Lily, huwag mo akong sisihin. Dahil sa kalagayan mo, ito ang pinakamagandang kinabukasan para sa iyo. Asawa. May asawa ko. Isang tanga at pipi. Bagay na bagay kayo. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Tinamaan mo ako. Ibigay mo pabalik ang pera ko. Huwag magmadali. Tatalian namin siya. Tauiyan siya, at hindi na siya makakatakas. Halika dito at tumulong ka. Buwisit na pipi ka. Saan mo ninakaw? Ang napakagandang bagay. Magpapakasal ka naman. Bakit hindi mo nalang ibigay sa akin? Hindi, binigay ito sa akin ni Ethan. Tigil. Ethan. Ethan. Bumalik ba siya para kay Lee? Hindi. Hindi ko sila pwedeng pag-isahin. Ethan, bumalik ka ba para sa akin? Sino ka? Ako si Lina. 3 taon na ang nakalipas. Nangako kang pakasalan mo ako. Nakalimutan mo na ba? Kaya pala, ikaw si Lina. Nahanap din kita sa wakas. Ang mga mata mong sugatan. Magaling na ba? Magaling na. Salamat sa agarang tulong mo. 3 taon na ang nakalipas. Anong nangyayari? Inayos ng nanay ko ang kasal para kay Lily. Ayaw ni Lily nito, at lumalaban siya. Bakit tuwing tungkol sa yung pipi, laging sumasakit ang mga mata? Ethan, ano ang iniisip mo? Hindi siya ang batang pipi na nagligtas sa iyo 3 taon na ang nakalipas. Ano ang ginagawa mo? Pinalaki ko siya ng napakaraming taon. Naghahanda ako ng magandang kasal para sa kanya. Anong pakialam mo, tagalabas?
Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi matiis ni Lily na iwan tayo. Ayaw niyang umalis. Sa totoo lang, sa puso, nagugustuhan niya ang lalaking ito. Lina, bakit nagpapanggap na hindi ka makapagsalita? Tatlong taon na ang nakalipas. Sinabi ni Lina na papalit siya kay Lily, at siya raw ang nagligtas sa mayamang binata. Maaari kaya na ang taong iyon ay siya. Tama na yan, Lily. Masyado na itong lumalayo. Ang pangalan niya ay Lily. 3 taon na ang nakalipas. Noong araw na umalis ako, maaari kaya na siyang nagbigay ng sulat kay Lina para sa akin. Ah, Teka. Pakawalan mo siya. Nagbayad ako ng 40,000 dolyar sa asawa ko. Bakit ko siya papakawalan dahil sinabi mo? Binili mo siya. May batas tayo sa lipunan. Ang lakas ng loob mo. Pinalaki ko siya ng mahigit 10 taon. Anong masama kung ibenta siya para kumita? Bukod pa rito, kung hindi dahil sa akin, namatay na sana siya sa gutom sa kalsada. Kahit ngayon, wala kang pagsisisi. Dalhin ang mga kriminal na ito palayo. Sinungaling ka. Sinabi mo na kung bibigyan kita, 40,000 dolyar. Ibebenta mo siya sa akin. Sinira mo ang pangako mo. Ibalik mo ang pera ko. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi ganoon yun. Nagsasalita sila ng kalokohan. Huwag kang maniwala sa kanya. Kasalanan ko lahat ito. Walang kinalaman ng anak ko. Sa totoo lang, hindi ko sinasadya. Ibenta ang anak ko. Mahirap lang ang pamilya namin. Ang tatay niya ay malaking utang. Sabi ng mga naniningil, kung hindi tayo magbayad linggong ito, papagbabayarin nila ang buong pamilya. Magbabayad gamit ang buhay. Nay, bakit ka nagsisinungaling? Ano ang pakay nila? Isasakripisyo ang anak. Para sa sarili mong kapakanan. Talagang mabuting ina ka. Oo, kasalanan ko lahat. Magbabago na ako. Nagkamali lang si nanay dahil sa pagkapanik. Pakilaya po siya. Ikaw naman? Ano sa tingin mo? Ikaw naman, ano sa tingin mo? Lily, ayaw mong si nanay masaktan, di ba? At saka, kapag umalis si nanay, wala ka nang matitirhan. Hindi ko siya masisisi. Dalhin niyo sila. Ang bait. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Naaalala kong marunong kang magsalita. 3 taon na ang nakalipas. Bakit ka nagkukunwaring pipi ngayon? Anong sinabi mo? Ethan, ang pangako mong pakasalan ako. 3 taon na ang nakalipas, totoo pa ba? Naman. Sumama ka sa akin. Gagampanan ko ang aking pangako at aalagaan kita. Ethan, Inalagaan kita mahigit 10 taon na, walang utang na loob. Sa harap ng ibang, hindi mo man lang ako tinulungan. hindi ko ginawa. Ikaw ang ayaw sa akin. Buti na lang matalino si Lina natin. At nakahanap ng mayaman. Simula ngayon, hihintayin ko na lang ang aking swerte. Ikaw na pipi ka. Lumayo ka sa akin. Hanggat maaari. Umalis ka. Lumayas ka, nakakabwisit ka. Mama, pinatawad mo na ba ako? Hello, ito ang mga bag natin. Salamat. Hello, pakibuksan ang pinto.
Kapatid ko lang ang sabi, dalhin ang malita ni Miss Shaw. Hindi niya sinabing isama ang iba. Ano, hindi ba sinabi ni Lina na isama ako? Sige, huwag istorbohin si G. Hawthorne. Ikaw, maghintay ka lang. Kapag yumaman ng anak ko, lahat kayo'y magmamakaawa sa akin. Iyan yung pipi. Bakit siya nakaupo mag-isa sa labas? Bakit ka nandito mag-isa? Natutunan ko ang sign language sa kuya ko. Naiintindihan ko. Ayaw na sa akin ng nanay ko. Wala na akong mapupuntahan. Kung gayon, sasama ka ba sa akin? Sino ka ba? Kapatid ako ni Ethan. Ako si Caleb. Evek. Ginang, Hawthorne, mabait sa iyo si G. Hawthorne. Katatapos lang niyang bumalik, at dinala ka pabalik sa pamilya Hawthorne. Kung susunod ako sa iyo mula ngayon, makakaya ko bang masiyahan sa marangyang buhay? Huwag kang mag-alala, basta't makinig ka sa akin, hindi kita aabusuhin. Salamat po, Ginang, Hawthorne. Anong mangmang na hanggal? Ang nangangahas hamarang sa daan ni Ginang. Hawthorne. Lily. Kumusta siya sa tahanan ng Hawthorne? Pasensya na, pasensya na. Kakaiba naman. Piprin ba siya? Si Lina. Nabangga niya ako. Paalisin siya rito. Ang kapal talaga ng mukha ng ahas makikain sa Hawthorne. Salamat. Ikaw, Ethan, Sa wakas muli kitang nakita. bakit ka nasakta? Sino ang nanakit sa'yo? Si Lina. Bakit ka nasasakta? Sino ang nang-api sa'yo? Si Lina. Lily. Huwag mong sirain ang plano ko. Ethan, bumalik ka na. Ano ang nangyayari? Gusto sana ni Lily humingi ng pera. Natakot akong magalit ka. Pag-uwi mo't makita siya. Kaya pinaalis ko siya. Hindi ako humingi sa iyo ng pera. Bakit ka nagsisinungaling? Lily, bumalik ka at sabihin mo kay nanay. Magtatrabaho ako ng mabuti para kumita at mabayaran ang utang ni tatay. Bakit ka nagkukunwari? Bakit ka naman ganyan ka bruta? Humingi ka agad ng tawad kay Lina. Wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Kahit ikaw, hindi naniniwala sa akin. Kahit ngayon pa, gumagawa ka pa rin ng dahilan. Ayaw mo ng pera. Kunin mo to at umalis ka. Hindi siya nagsisinungaling. Ako ang nagpabalik sa kanya. Bakit mo siya binabalik? Dahil gusto ko siya. Ano ang ibig mong sabihin? Makikitira na ba si Lily sa atin? Simula ngayon din. Hipag, kung ayaw mo, kay Lily, babantayan ko siya. At hindi ko hahayaan lumitaw sa'yo. At guluhin ka.
Magkapatid kayo. Bakit parang hindi maganda ang relasyon nyo? Lagi na lang si Lily, kumukuha ng gamit ko. At inaangkin ang lahat na para sa kanya. Natatakot lang ako na, iaalis ka rin niya. Huwag kang mag-alala. Ang gusto ko, ay ikaw lang. Uwi na tayo. Nasaan ang pulseras na bigay ko sa'yo? Bakit hindi mo suot? Buisit, bakit ngayon issue ang Pulse Ares? Natakot akong masira ito, kaya itinago ko. Baka hindi ni nanay, dinala mula sa lumang bahay. Babalikan ko bukas. Kaya, si Lina ang siyang nagsalba sa akin 3 taon na ang nakalipas. Anong pinag-iisipan mong kalokohan? Baliw ka ba? Wala po, masaya akong makita na ganyan mo pinapahalagahan. Tara na. Kapag wala ako sa Hawthorne Residence, huwag kang gagala. Gusto ko lang, gumawa ng paraan para makabawi. Patawad, nakagulo ako sa iyo. May masakit ba sa'yo? Wala po. Magaling akong magtanggol sa sarili. Kung gayon, ano ito? Kakaiba, parang pamilyar ang mga mata niya. Tila nakita ko na sila dati. Talaga namang si Lily. Ilang araw pa lang, at kasama na niya si Ginoong Caleb Hawthorne. Sa tingin ko, mas mabuti kung aalis na ako. Bakit? May gusto akong iba. Pasensya na. Huwag masyadong ma-pressure. Sinabi kong gusto kita, pero nagsisinungaling ako sa kanila. Dahil, ayokong pagtripan kanila. Talaga? Pero, mukhang nagkamali sila ng intindi. Ang gusto mo ba ay ang kapatid ko? Nangako ako sa kanya, na maghihintay ako sa kanya habang buhay. Kahit na nakalimutan niya, hindi ko babaliin ang pangako ko. Kaya, ikaw ang nagligtas sa kapatid ko. 3 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, nasugatan ang mga mata niya at hinahabol siya. Ako ang nagdala sa kanya, sa klinika ni E.T. Reed. Kaya, inagaw ni Lina ang pagkatao mo? Inagaw ang pagkatao ko. Ibig mong sabihin, gusto ako ni Ethan. Oo. Nagpalipas siya ng mga taon sa ibang bansa, aktibong nagpapagamot. Lahat iyon ay para mahanap ka sa lalong madaling panahon. Matutulungan mo ba ako? Gusto ko siyang makita. Sige, tutulungan kita. Dahil, gusto ko siya. Bakit napakasakit? Isipin na kasama niya si Caleb. Puso ko. Bakit ganito ang kirot? Dahil ang taong palagi mong gusto ay si Lily. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nagbibiroan. Malinaw na napansin mo rin. Iba ang treto mo kay Lily. Impossible. Hindi ako magkakamali.
3 taon na ang nakalipas. Bulag ang iyong mga mata. Hindi mo man lang nakita ang mukha niya. Paano ka nakakasiguro? Tatanungin ko si Lina para linawin. Siguradong komportable ang pamumuhay mo. Lina, bakit ka nagka-oras umuwi ngayon? Nandito ka ba para sunduin para mamuhay ng maayos? Mahal kong anak, ano ito? Si Lily ang may pulse Aries na bigay ni Ethan sa kanya bilang regalo. Wala akong pakialam kung anong paraan. Kunin mo lang sa akin ang pulse Aries. Pulse Aries. Huwag kang mag-alala, hindi ito gagawin ng walang kapalit. May 200,000 dolyar sa card na ito. Kapag nagawa na, ang 200,000 dolyar na yan ay sa iyo. Hindi na kailangan. Pwede mo nang ibigay sa akin ngayon. Nandito na ang pulse Aries niya. Nasaan iyon? Ibigay mo agad sa akin. Heto, mukhang mahal talaga noon. Mula sa musmos na sinaglit ko ito. Sigurado ka bang di ka nagkamali? Siyempre, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan sa mga bagay? Lily, gamit ang pulse Aries na ito. Sa pagkakataong ito, tapos ka na. Ethan, ano iyon? Bakit ka nagmamadali? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Kahit ngayon, ayaw mo pa ring sabihin ang totoo. Hindi ikaw ang babae na nagligtas sa akin noong 3 taon. Bakit ka nagsinungaling? Ang pulseras na binigay ko sa batang bakit nasa kanya? Umuwi lang ako para kunin ang pulse Aries at sulat at nagdududa ka na agad. May nagsabi bang masama sa akin sa iyo? Kaya, maling pagkaunawa ko sa kanya. Ang taong ito, si Lily ba? Tama ba? Hindi siya yun. Ang kapatid mo. Si Lily siguro, na siyang nagpaaway sa kapatid mo sa akin. Hindi ganyan si Caleb. Gusto na gusto ng kapatid mo si Lily. Sino ang makakapagsabi kung si Lily ay may kasunduan sa kanya? Tama na. Sumigaw ka sa akin para kay Lily, hindi ka ganyan dati. Patawad, kasalanan ko. Pagod na ako ngayon. Uwi muna ako para magpahinga. Ethan, nahanap din kita. Huwag mo akong hawakan. Hindi ba sinabi sa iyo ni Caleb? Ako ang nagligtas sa iyo 3 taon na ang nakalilipas. Totoo ka nga, tulad ng sinabi ni Lina. Walang hiya. Pero ako talaga yon. Tama na. Gusto ko talaga si Lina. Hindi ito tungkol sa pagliligtas niya sa akin. Huwag ka nang umasa. Babaeng tulad mo, hindi ako magkakagusto. Ganito pala yon. Narinig mo rin. Si Ethan mismo ang umamin na ako ang gusto niya. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo, lumayas ka sa Hawthorne Residence. Hindi kita papayagang magtagumpay. Ilalantad ko ang tunay mong pagkatao. Hindi mo talaga alam ang lugar mo. Ikaw na may kapansanan, di makapagsalita, paano mo nagawang labanan ako?
Dahil binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag mo akong sisihin kung di ko na inalala ang dating ugnayan natin bilang magkapatid. Sino ang naglakas loob? Napihin ang pinoprotektahan ko sa Hawthorne? Ayos ka lang ba? Babalaan kita, huwag kang makialam. Anong karapatan mong pagbantaan ako? Alam ng lahat sa Seacliff City. Nasa pamilyang Hawthorne, si Ethan ang tunay na namamahala. Ako ang magiging hipag. Ikaw, isang anak sa labas na di pinapansin. Kung ayaw mong mapalayas, huwag ka nang makialam. Katawa-tawa. Ang nagligtas sa kapatid ko 3 taon, hindi ikaw talaga, puro kayabang. Kapag nalaman ng kapatid ko ang totoo, anong mapapala mo sa ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Bago iyan, tiyak na, aayusin ko kayong dalawa. Sige, naghihintay ako. Kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Isa lang akong tip. Hindi mo kailangang maging mabait. Mabait ako sa'yo. Dahil iniligtas mo si Ethan. Huwag mo nang isipin pa. Mahal ko talaga si Lina. Wala itong kinalaman kung iniligtas niya ako o hindi. Itigil mo ang pag-asa mo. Kaya ano kung tagapagligtas niya ako? Ang mahal niya ay hindi ako sa huli. Anong mali sa pagiging pipi? Hindi masama ang ugali mo. Huwag maniwala sa kabalbala ni Lina. Medyo pagod na ako. Aalis na ako. Maraming pangungutya ang dinanas ni Lily dahil siya ay pipi. Kailangan kong humanap ng paraan para matulungan siya. Dr. Reed, may hihilingin ako sa'yo. Ginoong Hawthorne, Dr. Reed, na nagamot ka, 3 taon na ang nakalipas, nasa Seacliff City na. Espesyal kong inischedule. Ang follow-up mo ngayong umaga. Sige, naiintindihan ko. Malapit ko na sanang hanapin ka. Ano iyon? Sumama ka sa akin sa ospital. Maaari rin tayong makibalita kay Dr. Reed. 3 taon na ang nakalipas. Ang taong laging kasama ni Ethan ay si Lily. Kung pupunta ako, hindi ba mabubuko? Anong problema? Ayaw mo? Hindi. Pupunta ako. Tara na. Basta't, ang tagal na. Siguro yung doktor, hindi na maalala, di ba? Basta't igiit ko na ako yun. Wala silang magagawa. Mga mata ni Ginoong Hawthorne ay gumaling na ng husto. Ituloy mo lang yan. Narinig ko si Lina na nagsabi na dahil ito sa iyong dedikadong paggamot 3 taon na. Sinabi ni Lina yon sa'yo. Paano mo nalaman ito? Sinabi ba ng kapatid mo? Kapatid? Hindi ba ikaw ang kasama ko noon? Dr. Reed, palagi kitang ginagalang. Bakit ka nagsasalita ng kalokohan? Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Ang nag-alaga sa'yo noon ay, Oy, ang galing ng doktor na ito. Magtiwala ka sa akin minsan lang. Lily, matagal-tagal na rin. Paano kayo magkakilala? 3 taon na ang nakalipas para humanap ng isang halamang gamot. Nanirahan ako sa labas ng ilang buwan. Nagkataon lang na nakilala ko si Lily. Dahil magkaibigan kayo, hindi ko na kayo guguluhin. Ethan, dinala ko siya dito para... Hindi na kailangang magpaliwanag. Wala akong interes sa mga usapan mo. Huwag mong pakinggan ang walang kwenta niya. Magpa-check up ka na. Okay lang ako. Si Lily, ang galing talaga. Nakakakuha ng atensyon ng maraming lalaki. Huwag kang kung ano-ano, magkaibigan lang sila. Pinagtatanggol mo pa siya. Baka nahulog ka na rin sa kanya. Impossible, babaeng tuso na tulad niya.
Hindi ako magkakagusto sa kanya. Naniniwala ako sa uwi na tayo. May mga bagay pa ako sa kumpanya. Umuwi ka muna. Paano niyo nakilala si Lily? At bakit si Lina ang nasa tabi ni Ethan? Ano ba talaga ang nangyari? Nitong nakaraang 3 taon. Dr. Reed, mahaba ang kwento. Sasabihin ko ng detalyado. Kapag may oras tayo, pakisuri muna si Lily. Nakita ko na ang medical records niya. Hindi damage ang vocal cords niya. Maaaring konektado ito sa ilang trauma na naranasan niya noong bata pa. Sinasabi mo bang may posibilidad na makapagsalita siya na gaya ng normal na tao? Lily, nakaranas ka ba ng anumang malaking trauma noong bata ka? Maliit na bastos, kung maglakas loob ka ulit tumakbo, pupunitin ko ang dila mo. May problema ba? Sa tingin ko inabuso ako noong bata pa. Pero hindi ko matandaan ang mga detalye. CJ, ipa-check up muna siya. Kapag lumabas na ang resulta, mag-uusap tayo ng detalyado. Sige. Masakit pa ba? Maliit na sugat, hindi masakit. Ethan. Hinihintay mo ba si Lily? Hindi. Halata namang oo ka, pero matigas ka pa rin. Siguro, hindi pagkakaunawaan nila, ay may aayos din. Kunin ko ang resulta ng test mo. Kayo ng dalawa ang mag-usap. Ikaw, hinihintay mo ba talaga ako? Mukha kang mabait at inosente, pero hindi ko akalain ang dami mong pakana. Hindi. Bahala ka sa labas. Pero ang kapatid ko ay madaling mauto. Kung maglakas loob kang saktan siya. Huwag mo akong sisihin kung wala akong awa. Hindi ko ginawa. Mali ang akala mo. Ikaw ang laging mahal ko. Ano? Ngayong nailantad ko na ang tunay mong kulay, ginagawa mo ba akong bagong target mo? Hindi ko ginawa. Lily, ang isang taong mapanlin lang at tuso na tulad mo ay walang lugar sa tahanan ng Hawthorne. Kuhain mo ang gamit at umalis ka na. Hindi ko ginawa. Hindi ako nagsisinungaling. Lily. Ano ba ang nagawa kong mali? Para kamuhian mo ako ng ganito. Lily. Kaya, ang mahal ni Lily ay si Ethan. Huwag kang malungkot. Titiyakin kong makakahanap ako ng paraan upang mahanap ang ebidensya na iniligtas mo si Ethan 3 taon na ang nakalilipas. Nasaan si Lily? Masama ang pakiramdam niya. Kaya pinabalik ko siya. Ano nga ba ang problema sa kalagayan ni Lily? Gaya ng sabi ko ang resulta. Nakaranas siya ng matinding psychological trauma sa pagkabata. Siguro sa dagdag na gabay, isang araw siya makakapagsalita na. Talaga? Ano ang nangyayari? Sobrang nagmamalasakit ka kay Lily. Gusto mo ba siya? Ngunit sina Lily at Ethan ay itinadhana na. Nalinlang lang si Ethan ni Lina. At hindi pa niya alam. Kaya pala sinabi ni Ethan ang mga yon kanina. Mali pala ang akala niya. Dr. Reed, pakituloy ang pag-alaga sa kalagayan ni Lily. Hindi na kailangan. Kapareho siya ng edad ng kapatid ko. Palagi ko siyang inisip bilang kapatid. 3 taon na ang nakalipas. Narinig mo ang balita ng iyong kapatid sa Elmwood at nagmadali kang umalis. Nakita mo na ba ang iyong kapatid ngayon? Hindi pa. Pero naniniwala ako, na umaasa ako, na isang araw, magkakaroon tayo ng family reunion. Sa pagkakataon, may kilala ako, ilang investigador. Ipahanap ko sila para sa'yo. Kung mas marami, mas malakas, di ba? CJ, salamat. Mahal ko talaga si Lina. Walang kinalaman kung iniligtas niya ako o hindi. Itigil mo ang pag-asa mong iyan. Hindi ako magkaka-interes sa babaeng tulad mo. Ang tulad mong mapanlin lang at manmanipula katulad mo ay walang lugar sa pamilyang Hawthorne.
Ayusin mo ang gamit mo at umalis ka na. Lily, pagkatapos maghintay ng 3 taon, may sagot ka na. Oras na para bitawan ang iyong pagkahumali. Ethan, pakasalan mo ako. CJ. Lily, ikakasal na ako. Pagpapalain mo kami, di ba? Siyempre. Nais ko sa iyo. Kaligayahan. Ilang beses ko na bang sinabi sa anumang gusto ni Lina, kailangan mong ibigay sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan? Pasensya na. Malungkot na talaga ang buhay ko. Nang ako'y sinundo ako ng aking ina, nang isama ako sa pamilya Shaw. Akala ko ang buhay ko ay nagkaroon ng pag-asa. Pero hindi ko inakala, isang impyernong mas madili kaysa sa ampunan. Huwag kang matakot, dadalhin kita sa ospital. 3 taon na ang nakalipas, pagligtas kay Ethan sa eskinita, ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Akala ko'y nakahanap na ako ng liwanag. Ngunit sa kasamaang palad, ang liwanag na iyon ay panandalian lamang dumapo sa akin. Ethan, nais kong magkaroon ka ng mapayapa at masayang buhay. Mayroon akong magandang balita para sa'yo. Sinabi ni Dr. Reed na ang boses mo ay mapapagaling. Anong ginagawa mo? Salamat sa iyong tulong nitong mga nakaraang araw. Gusto ko nang umalis. Ano ang ibig mong sabihin? Aalis ka na? Binitawan ko na siya. Kung ang pag-alis ay makakapigil sa'yo na masaktan muli, nirerespeto ko ang desisyon mo. Hello, sinuri kong mabuti ang kuha ng CIA mula sa klinika sa labas ng bayan 3 taon na nakalipas. Maaari nitong patunayan ang inosensya ni Lily. Ano? Naipadala ko na ang video sa email mo. Sige, salamat. Pero, nagdesisyon na si Lily na umalis. Anong gagawin ko? Bakit ka nakatakdang ikasal? Kay Lina. Hindi mo iyan problema, lumampas ka na. Nag-aalala lang ako sa'yo. Natatakot akong nalilinlang ka ng isang taong masama. Si Lily ba? Ang mapanlinlang na babae na yan, ang nag-udyok sa'yo nito. Hindi mo siya pinaniwalaan, mula pa noong simula. Babaeng tulad niya. Hindi karapat-dapat sa tiwala ko. Nagkakamali ka. Hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ni Lily. Ano ang inialok sa'yo ni Lily para suwayin ako? Ano ang katotohanan? Panoorin itong video bago ka magsalita. Ako si Ethan Hawthorne. Ito ang pulseras ng ninuno ko. Ingatan mo yan. Kapag gumaling ang mga mata ko, pakakasalan kita. Ito. Impossible ito. Bahala ka kung maniniwala ka. Si Lily ay mabuting babae. Kung hindi mo talaga siya gusto, isasama ko siya palayo. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ng boses niya ng katahimikan para gumaling. Dadalin ko siya sa ibang bansa, palayo sa basurang tulad mo. Kung siya nga ang babae na nagligtas sa akin 3 taon ang nakalipas, bakit hawak ni Lina ang pulseras na bigay ko? Lumapit ka at itanong mo kung paano si Lina at nanay niya pinahirapan si Lily sa lahat ng taon. Ethan, sasama ka ba sa akin? Mag-try ng wedding dress ngayon. Ibalik mo sa akin ang pulseras ko. Bakit? Hindi mo na ba binigay sa akin? Ibigay mo sa akin.
Mahilig ka talagang kumuha ng gamit ni Lily, no? May sinabi bang masama ang kapatid ko tungkol sa akin sa iyo ulit? Huwag kang maniwala sa kanya. Wala naman siyang sinabi. Kahit ninakaw mo ang pagkatao niya, pinaranas mo ng matinding dusa at mga maling akala. Hindi niya kailanman nagsalita ng masama tungkol sa iyo. Ang nakakaawa ay, napakabait niyang babae at naniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo tungkol sa kanya. At nasaktan ko siya ng lubusan. Ayaw mo bang magkunwaring pipi? Sa kasong iyon, gagawin kitang tunay na pipi. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Nakakapagsalita ka pala. Akala ko'y itatago mo to ng matagal para lang lokohin ako. Ikaw, hindi mo ako mahahawakan. Pinalaki ng pamilya namin si Lily ng matagal. Kahit walang parangal, nagsumikap kami. Pinapahiya mo si Lily na parang walang utang na loob. May naalala tuloy ako. Sa lahat ng taon, madalas mo siyang inaapi, di ba? Hindi. Hindi ko ginawa. Mga gwardya, Ginoong Hawthorne. putulin ang dila niya at itapon sa Seacliff City. Hindi. Hindi. Ethan Hawthorne, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Lily, talaga yatang galit ka sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Para mapatawad mo ako. Kakaiba, hindi ba nangako si Caleb na ihatid ako? Bakit wala pa siya dito? Hayaan na nga, baka busy lang siya, hindi ko na siya guguluhin. Lily, Bakit ka nandito? alam ko na ang lahat. 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagligtas sa akin sa eskinita. Ayos lang, nakapag-move on na ako. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Nais kong maging masaya kayo ni Lina. Hindi si Lina ang gusto ko, ikaw. Ano ang sinabi mo? Mula pa sa simula, ang gusto kong pakasalan ay ikaw din. Pero hindi ba sinabi na gusto mo si Lina, kahit paniligtas ka niya? Noong mga panahong iyon, akala ko ikaw siya. Galit lang na salita ang nasabi ko. Lily, patawad, lahat ng... Nadiskubre ko ito ng huli na. Maaari mo bang bigyan ako ng pagkakataong makabawi? Ako. Hindi ko alam. Ayos lang, mahaba pa ang hinaharap. Gugulin ko ang buhay ko para makabawi sa'yo. At maghintay ng iyong kapatawaran. Lily, sana sa pag-alis ko, matulungan kitang mahanap ang kaligayahan mo. Kumusta? Caleb, nasa Hawthorne Residence pa ba si Lily? HMM. Ang flight niya ay mamayang hapon, pero malamang hindi na siya aalis ngayon, di ba? Pakisuyo, tulungan mo siyang manatili. Siya ang aking nawalang kapatid. Ano? Utang ko sa'yo sa pagdadala kay Lily sa ospital dati. Partikular kong hiniling sa nurse na itabi ang mga sample niya para sa akin. Ang kapatid ko ay nasa harap ko sa lahat ng oras. Sige, sasabihin ko kay Lily. Ang balita ngayon, matutuwa siyang malaman ito. CJ, pupunta ako agad sa Hawthorne. Ethan. Nasaan si Lily? Umalis na siya. Umalis. Hindi ko agad nalaman ang totoo. Humihingi ako ng paumanhin sa kanya. Hindi niya ako mapapatawad at hindi ko siya masisisi. Kaya talagang susuko ka na? Sumusuko ka na? Ano pa ang magagawa ko kung hindi ako susuko? Matapos ang lahat ng nagawa ko, ang pagbitiw sa kanya ang tamang gawin. Tatlong taon na. May mga bagay na kailangang ayusin ng tuluyan. G. Hawthorne. Hinahabol ninyo si Miss Shaw. Sa buong mundo, 3 taon na. Kailan matatapos ang mga araw na ito? Hindi mo gusto. O CJ. CJ. Mababawasan ka ng posisyon. Pamahalaan ng proyektong Timo. Agad-agad. Hindi. Sa tingin ko pa rin, mas mabuting sumunod sa'yo.
Hindi ko akalain na magkakaroon ka nito. Lina, bumalik ka. Bakit ikaw pa, ang molditang babae? Hindi ako. Umaasa ka pa rin na aalagaan ka ni Lina pagtanda. Nakakapagsalita ka. Marami rin akong naalala. Gusto mong maayos ko, ilista ang mga krimen mo. Ano? Simulan natin sa pakikipagsabuatan mo sa mga human trafficker. Noong mahiwalay ako sa pamilya ko, at inabdak mo ako. Ano bang pinagsasabi mo? O magsimula sa takot mo na, makakatakas ako at ipapaalam sa pamilya ko. Kaya pinatahimik mo ako. Kaya ano kung naalala mo na? Matagal na iyon. Walang ebidensya para madakip ako. Mukhang hindi mo pa rin alam, no? Nahuli na ng kuya ko, ang human trafficker noon. Kailan na lang? Bago kanya isama. Walang hiya ka. Pinalaki kita mahigit 10 taon. Ganito ka magbayad sa akin. Ang salitang pinalaki. May karapatan ka bang sabihin yan? Ang naging ako ay alipin mo lang at ni Lina mahigit 10 taon. Iyon lang. Sige, lahat tayo ay sigurado ng bagsak. Pinawala mo ang anak ko nang walang bakas. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Tigil. Nasaktan ka ba niya? Hindi. Salamat sa pag-aalala mo, Ginoong Hawthorne. Kailangan mo pa bang maging ganyan ka malamig sa akin? Ang clumsy mo. Pumunta ka rito mag-isa sa napakadelikadong lugar. Laging ganyan lang. Madaling inaapi. Paano kung masaktan ka? Sobrang nag-aalala ka, Ginoong Hawthorne. Handa ako. Handa ka? Siyempre, matagal na iyan. Wala nang paraan para makulong siya doon. Pero ang tangkang pagpatay ngayon ay maaaring makulong siya ng ilang taon. Ang ilang taon na ito ay sapat na panahon para mahanap ng kapatid ko ang ebidensya ng kanyang mga krimen noon. Lily. Mali ang pagkakaintindi mo sa nanay mo. Nanay, ang dalawang salitang iyon, hindi ka karapat-dapat sa pangalang iyan. Ilayo niyo siya. Bakit ka umiiyak? Hindi. Teka, May iba pa po ba, Yay Hawthorne? sa nakalipas na 3 taon, kumusta ka naman? Kung maayos man ako o hindi, hindi mo ba alam? Saan man ako nagpunta nitong 3 taon? Palihim mo akong sinusundan. Nahuli mo ako. Hindi ako tanga. Paano ko hindi mapapansin ang kitang-kita? Dahil alam mo na. Baka naman, mapatawad mo na ako ng bahagya. Hindi. Simula ngayon, huwag mo na akong sundan at pigilan ang kalayaan ko. Kung hindi, tatawag ako sa pulis. Lily, anong gusto mong ipagawa ko? Para mapatawad mo ako. Caleb, anong ginagawa mo rito? Hindi ba pwedeng bumisita ang isang lumang kaibigan? Binabati kita sa paghahanap mo sa iyong pamilya at paggapi sa iyong mga kaap. Ano na ang plano mo ngayon? Mananatili ka ba rito? Hindi. Plano ko pa ring umalis. Umalis. Hindi ka mananatili para hintayin ang iyong inaampon at ang resulta ng kaso ni Lina. Hindi na kailangang maghintay. Naniniwala ako sa karma. At naniniwala rin ako. Nabibigyan ako ng batas ng hustisya. Alam mo, mukha kang marupok. Ngunit kapag nagdesisyon ka na, walang makakapagpabago nito. Paano ang kuya ko? Kami. Malamang hindi na mangyayari. Aalis na ako. Magkita tayo muli minsan. Hinahanap kita. Plano pa rin ni Lily na umalis. CJ, salamat. Mas mabuti pang tratuhin mo siyang mabuti. Kung hindi, ako mismo ang kukuha sa kanya mula sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Kumusta? Binibining show. May mali, nawawala si G. Hawthorne. Anong pakulo na naman niya? Hindi na talaga. Si G. Hawthorne ay tinarget ng isang lumang kaaway muli. Ano? Ethan, kailangan mong maging maayos.
Ethan! Ethan, ayos ka lang ba? Niloko mo ako. Kung hindi kita niloko, paano ko masusubukan ang tunay mong pagtingin? Lily, patawad sa pagtrato ko sa'yo noon. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat ng makakaya upang makabawi sa'yo.